Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4631. Napakunot ang noo ni Empress Heidi sa nasa gitna ng ere na si Shakon, hindi niya maitago ang kanyang gulat. Hindi ba napaamong halimaw si Shakon? Bakit ito nawalan ng kontrol? Iyong kamahalan. Dali-daling kinausap ng general na nagbabantay sa beast enclosure ang babae. Nagkaroon ng problema si Shakon habang nagko-cultivate at nawalan ito ng kontrol. Kumunat ang noo ni Empress Heidi. Lumingon ito para tingnan ang mga opisyal. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin sa sitwasyong ito, mga opisyal? Nagpalitan ng natatarantang tinginan ng mga opisyal. Wala sa kanila ang may alam kung ano ang dapat isagot. Bihirang makitang mawalan ng kontrol si Shakon. Sinong nakakaalam kung anong dapat gawin? Mga walang kwenta, lahat kayo. Hindi mapigil ang Human Hill sa galit ni Prince Otton. Grupo ng mga walang kwentang animal, wala ba kayong mga isip? Ano pang silbi ninyo dito? Purong pagkamuhi ang ekspresyon ni Prince Otton. Akala niya'y makukuha niya ang trono sa loob ng 100 taon. Mayroon siyang suporta kahit na magtulungan pa ang dalawa, kaya akala niya'y magagawa niyang manalo. Wala siyang pakialam sa kahit sino sa ilalim ng ganoong sitwasyon. Yumuko ang mga opisyal, walang nagtangkang magsalita. Tiningnan ni Daryl si Otton at napakunot. Hindi karapat-dapat na makuha ni Prince Otton ang trono dahil sa ugaling mayroon ito. Hindi nakapagtatakang hindi magawang manatili at manood lamang ng pilyang si Lutbell at kailangan pa nitong manggialam sa problema ng Godly Region. Naubos din ang pasensya ni Empress Heidi. Napakunot ang kanyang noo dahil sa pagkabigo. Wala bang nakakaalam ng dapat gawin? Iyong kamahalan. Pagtapos ay humakbang palapit ang middle-aged na lalaking katabi ni Prince Otton. Mayroon akong ideya. Puno ang kasuotan ng lalaki ng kulay lila na mga robe. Naglabas ito ng aura at charm. Iyon ang dalang master ni Empress Heidi para kay Prince Otton, ang Wiz Immortal. Sabihin mo kung ano. Nakita ang saya sa mga tingin ni Empress Heidi. Tinuto ng Wiz Immortal si Shakon at nagsalita. Base sa aking kaalaman pinabagsak ni Shakon ang lahi ng mga Fiend kasama ang Ancient Ancestor sa mga nagdaang taon, napaamo siya ng dating Emperor. Ang punto ay tanging isang totoong Emperor lang ang makakatulong sa paglutas ng mga problema nito. Sa pag-obserba sa halimaw na ito nakatuon sa tuktok ng ulo ni Shakon ang kanyang galit. Kailangan lamang isagawa ng susunod na Emperor ang Emperor's Sky Spell sa tuktok ng ulo nito para mailabas ang enerhiya upang kumalma itong muli. Pabalik-balik ang pagsulyap ng mga mata ng Wiz Immortal sa direksyon ni Prince Otton. Nagulat ang lahat sa naging pag-uusap. Hindi naiwasang mag-usap-usap ang maraming opisyal. Mukhang may kabuluhan naman. Tama, pero sinong maaaring maging isang emperor? Oo nga, sikretong napasanggal sa sarili si Daryl nang lumakas ang mga bulungan. Purong walang kabuluhan ito. Ang tanging gusto niya lang ay ang gawing emperor si Prince Otton. Makakatulong iyon para mangyari ang plano. Pero isa iyong magaling na plano. Kung ganuo, napakunot ang noo ni Empress Heidi dahil sa pagkalito. Lumingon siya kay Wiz Immortal at nagtanong. Sino sa tingin mo ang maaaring maging isang emperor? Bahagyang ngumiti ang Wiz Immortal at tumingin kay Prince Otton. Mayroong prosperidad at kapangyarihan ang linya ng buhay ni Prince Otton at maaari siyang maging isang emperor. Siyempre, siya ang pinakapasok na kandidato. Tumingin sa paligid ang Wiz Immortal. Mayroon pa bang ibang maaaring maging kandidato bukod kay Prince Otton? Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng Wiz Immortal, pero mahirap itago ang labis na pagkamasunurin at depresyon sa mga titig nito. Ginawa-gawa niya lamang iyon. Siya ang master ni Prince Otton at magiging isa siyang royal master kapag naging emperor si Prince Otton. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, mayroong kabuluhan ang pag-iisip niya ng malalim para makagawa ng mga oportunidad para kay Prince Otton. Dali-dali namang tumanggo ang ibang mga opisyal bilang pagsang-ayon. Tama ang Wiz Immortal. Tanging si Prince Otton lang ang maaaring tumayo sa pwesto. Natuwa naman si Prince Otton. Subalit hindi maipagkakailang kinabahan ito sa tungkuling ibibigay sa kanya. Isa pa, ang napakalakas na si Shakon ang halimaw na nasa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang kaba, lumingon si Prince Otton para tanungin ang Wiz Immortal gamit ang mahinang boses. Sigurado ka bang gagana ito, Master?
Kabanata 4632. Malaki ang tiwala sa mga ngiti ng Wiz Immortal, marahan nitong pinakilala si Prince Otton. Huwag kayong mag-alala, marangal na prinsipe. Itinadhana kayo bilang maging isang emperor. Yuyuko sa'yo si Shakon at susundan niya ang bawat pag-uutos mo kapag nakita ka na niya. Isa pa, nanood akong maigi at alam kong tama ako. Karamihan sa galit ni Shakon ay naipon sa tuktok ng kanyang ulo. Ang kailangan mo lang gawin ay sambitin ang Emperor's Sky Spell at ipasok ito sa tuktok ng ulo ng halimaw para mailabas ang galit, iyon lamang at tapos na. Namangha sa pagkagulat ang mga opisyal. Napakagaling ng Wiz Immortal. Nagawa niyang hanapin ang kahinaan ni Shakon ng ganoon kabilis. Talagang karapat-dapat siyang maging susunod na Royal Master. Nakakamangha, marangal na immortal. Umikot sa hangin ang mga papuri habang hinimas naman ng Wiz Immortal ang kanyang balbas. Natuwa ito. Nagbuntong hininga si Prince Otton at ibinaba ang kanyang depensa. Kumalat ang ngiti sa kanyang mukha. Ikinunsiderang matinding pagsubok sa lahat ang kawalan ng kontrol ni Shakon, pero papabor ito sa kanya. Kailangan niya lamang paamuhin si Shakon at magiging isa na siyang emperor. Sa pagkakataong iyon, mawawalan na ng karapatan si Prince Oren para hamunin siya. Napasulyap sa gilid si Prince Otton para makita si Prince Oren nang maisip niya iyon. Umalab ang pagiging palaban sa kanyang mga tingin. Nanatiling kalmado si Prince Oren nang maramdaman niya ang mga titig ni Prince Otton. Ngumiti lamang si Daryl, hindi ito nagsalita. Pero nanapigil pa ni Princess Sheila ang kanyang galit. Hinailan niya ang siko ni Prince Otton at nagsalita. Gaano kahalaga ang pagpapaamo kay Shakon? Sigurado akong kaya mo rin iyon. Bother Oren, alam mo rin ba ang Emperor's Sky Spell? Tumahimik ka, Sheila. Pinilit ngumiti ni Prince Oren at umiling. Napakalakas ni Shakon. Kahit ipagpalagay nating buhay pa ang aking ama, hindi niya pa rin magagawang paamuhin ito, paano pa kaya ako? Hindi na napigil ni Prince Oren ang kanyang kuryusidad at lumingon ito para magtanong kay Daryl. Gagana ba ang sinabi ng Wiz Immortal, Master? Kalmado ang ekspresyon ni Prince Oren nang magtanong siya, pero napakalakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Kung nagsasabi ng totoo si Wiz Immortal at tanging ang nakatade ng maging emperor lamang ang makakapagpaamo kay Shakon at kung magtagumpay si Prince Otton, paano naman makakalaban sa kanya si Oren sa susuno na 100 araw? Walang nakataga sa bato. Bahagyang ngumiti si Daryl at tinitigan si Shakon sa gitna ng ere. Hindi mangmang si Shakon. Sa tingin niyo ba'y tatayo lamang siya roon at hahayaang umatake ang sinuman? Isa pa, hindi sa tuktok ng ulo ang kanyang kahinaan. Nanatiling mahina ang boses ni Daryl, gayunpaman, narinig siya ng lahat. Nag-usap-usap ang lahat nang lumingon sila kay Daryl. Malalaki ang mga salitang binitawan ng master ni Prinsipe Oren at sinabi ni Daryl na hindi gagana ang plano ng Wiz Immortal. Labis din ang inis na naramdaman ni Empress Heidi. Hindi talaga alam ng baliw na barely immortal ang kanyang lugar. Nakaka-interes. Pagtapos ay bumalik sa wisyo si Immortal Wiz at pinagmasdan si Daryl. Ikaw siguro ang master na bigay ni Lutbel para kay Prinsipe Oren ang barely immortal. Narinig kong sobrang talino at napakalakas ng mga hindi makamundong Diyos. Sinasabi mo bang hindi gagana ang pano ko pero gagana ang sayo? Mukhang magalang ang Wiz Immortal nang sambitin niya ang salita, pero mayroon bahid ng panunuya ang kanyang mga tingin. Ano naman kung isang hindi makamundong Diyos si Daryl? Wala naman siyang bilang sa godly region, anong lakas ng loob niya para magsalita ng ganoon? Napatingin ang lahat kay Daryl. Nakita ang pagkakaroon ng pag-asa sa mga tingin ni Prinsipe Oren. Kung mayroon lang plano ang master ni Prinsipe Oren, hindi siya magiging mapagmataas at mayabang pagtapos ng araw na iyon. Umiling si Daryl, nagsalita siya ng malakas. Wala akong plano. Nakaisip ng paraan si Daryl para mapaamo si Shakon, pero ayaw niya itong sabihin. Nahaluan ng pagkabigo ang mga tingin ni Prinsipe Oren. Hindi mapakali ang katabi nitong si Prinsesa Sheila. Nagpadyak siya ng paa. Bakit mo yun sasabihin kung wala ka naman palang plano? Tumawa ng malakas si Wiz Immortal at lumingon para asarin si Daryl. At heto ako, nag-akalang mayroon kang malalim na kaalaman. Mukhang hindi naman pala. Pagtapos ay narinig mula sa mga taong naroon ang tawanan. Kabanata 4633.
Puno rin ng pang-aasar ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Otton. Kung ganoon ay huwag kang magsalita kung wala kang plano. Tumingin sa paligid si Prinsipe Otton at malaki ang tiwala sa sariling nagsalita. Panoorin ninyo at matututunan ninyo kung paano papaamuhin ng isang totoong emperor si Shakon. Labis ang laki ng tiwala ni Otton ng sandaling iyon, siguradong siyang tama ang mga sinabi ng kanyang master. Pagtapos ay sumabog ang enerhiya ni Prinsipe Otton at sumugod sa direksyon ni Shakon. Mabilis na dumapo si Prinsipe Otton sa ulo ni Shakon. Pinaagos niya ang kanyang enerhiya sa kanang kamay at pinatama ito sa tuktok ng ulo ni Shakon para alisin ang magulong enerhiyang naroon. Thump! Nang sumunod na segundo, narinig nila ang mahinang pagkabog ng magulat si Prince Otton. Naramdaman niyang sobrang lakas ng namuong enerhiya sa tuktok ng ulo ni Shakon, walang paraan para maalis ito. Paano iyon nangyari? Nang magulat si Prince Otton, galit naman ang naramdaman ni Shakon sa sitwasyon. Naglabas ito ng nakakabinging sigaw. Narinig sa kalangitan ang sigaw at niyanig nito ang puso ng mga tao, halos mabingi rin ang mga nakarinig. Nang sumunod na segundo, tumingin ang mapupulang mata ni Shakon kay Prinsipe Otton. Napalipad ang mga udol ng malakas na paggalaw ng katawan nito. Pagkatapos noon ay ibinuka nito ang kanyang bibig para maglabas ng malakas na ingay, papunta ito sa direksyon ni Prinsipe Otton. Labis na nagulat ang lahat, kabilang na sina Empress Heidi, Wiz Immortal, at ang iba pang mga opisyal. Same time na nagdasal ang lahat para kay Prince Otton. Kasabay nito ang kanilang pagkalito. Dapat ay gagana ang ginawa nito. Bakit mukhang walang nagbago? Nako naman. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ni Prinsipe Otton at huminga itong malalim nang maramdaman niya ang mabigat na sound wave at ang kitikot takot na lakas na kasama nito habang papunta sa kanyang direksyon. Nang sumunod na segundo, sumigaw sa gulat at pag-aalala si Prinsipe Otton. Shakun, ako si Prinsipe Otton, ang susunod na emperor. Kumalma ka na ngayon. Subalit nagwala si Shakun at walang narinig sa mga sinabi niya. Hindi nakalimutan ni Prinsipe Otton na yumuko sa isang gilid. Naging sapat ang lakas ni Shakun para lumaban kasabay ang ancient ancestor laban sa lahi ng mga Fiend noong mga araw. Siyempre ay hindi magagawang makipagbanggaan ng lalaki sa halimaw. Ngumiti si Daryl. Inisip niyang isang mangmang si Prinsipe Otton dahil pinaniwalaan nito. Nang ganoon lang ang mga sinabi ni Wiz Immortal. Well, nagulat din si Prinsipe Oren. Nang inig ang kanyang puso nang dumaan ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na mga pakiramdam sa kanyang dibdib. Tama ang kanyang master, hindi gumana ang pamamaraan ng Wiz Immortal. Tinakpan ni Prinsesa Sheila ang kanyang mga mata. Magkapatid pa sa dugo si Prinsesa Sheila at si Prinsipe Otton kahit na hindi malapit sa isa't isa ang dalawa, at hindi kayang makita ng babae na mawala ng buhay ang kanyang kapatid. Sa wakas at sumubok si Prinsipe Otton, pero bigo pa rin niyang ilagan ang mga pag-atake at nataman siya ng sound wave. Napalipad siya sa kayong ilang daang kilometro bago malakas na bumagsak sa sahig. Tumalsik ang sariwang dugo, mula sa bibig ni Prinsipe Otton at namutla ang kanyang mukha. Nanghina ang hitsura nito at mukhang nakakaawa ang kanyang lagay. Nawala ang mga ipinakita niya kaninang yabang. Aking prinsipe, marangal na prinsipe. Bilasan ninyo at humingi kayo ng tulong. Kailangan nating pigilan si Shakon. Sumigaw sa gulat ang mga opisyal nang dali-dali nilang tulungang tumayo si Prinsipe Otton. Sa parehong sandali, maraming sandali ang mabilis na nagtipon para bumuo ng porma sayo na mariing makukulong si Shakon. Mukhang labis na nag-alala si Empress Heidi, kamusta ka, Otton? Umiling si Otton, ipinarating nitong ayos lang ang kanyang kalagayan. Bahagyang nagbuntong hininga si Empress Heidi, kumulo ang galit sa kanyang mga tingin nang lingunin niya si Wiz Immortal para sigawan ito. Anong nangyayari rito, Wiz Immortal? Hindi, ba't sinabi mong siguradong gagana ang pamamaraan? Mukhang mas lalong nitong ginalit si Shakon. Nakita ang pagkataranta sa mukha ni Wiz Immortal nang maramdaman niya ang galit ni Empress Heidi. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at nagmakaawa habang takot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pakiusap, kumalma ka, iyong kamahalan. Kasalanan ko dahil nagkamali ako sa pagtansa sa sitwasyon, hindi ko inakalang ganoong kalala ang kondisyon ni Shakon. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Halos nasa lalamunan na ang puso ni Wiz Immortal. Nanigas siya sa takot. Sa parehong sandali, bahagya rin itong nalito.
Bakit hindi gumana ang kanyang plano? Kabanata 4634. Kalimutan mo na, walang pasensyang kumuwi si Empress Heidi. Sa susunod, huwag kung ano-ano ang sinasabi mo. Isa pa, maayos ang kalagayan ni Otton. Walang kabuluhan kung magtuturuan. Salamat, iyong kamahalan. Pinunasan ni Whis Immortal ang pawis sa kanyang kilay nang malalim siyang yumuko. Muling umungol ng nakakabingi si Shakwon, at muling kumapal ang nakakamatay nitong aura. Sinundan itong maigi ng sumabog na nakakatakot na ingay. Pagtapos, nakagawa ito ng linya para sa mga sundalo ng Godly Region. Marami sa mga sundalo ang hindi nakapag-react sa oras at kaagad na tinamaan ng sound wave. Nahulog sila mula sa sunod-sunod na mga sigaw na tila naghihirap. Nabawasan ng ilang libong sundalo ang Godly Region. Nataranta rin ang mga natitirang sundalo. Nakaguhit ang kaba at pag-aalala sa napakagandang mukha ni Empress Heidi. Mas lalong nagwala si Shakwon, mukha ring mas lumalala ang sitwasyon bawat segundo, anong dapat nilang gawin? Whis Immortal. Tumingin si Empress Heidi sa Whis Immortal. Ano ang dapat nating gawin? Ikinonsidera pa rin si Whis Immortal bilang pinakamalakas na tao sa silid kahit na hindi naging maganda ang sinapit ni Prinsipe Otton sa kanyang naging tansya. Mahalaga pa ring malaman ang kanyang opinyon sa delikadong sandali. Nagbuntong hininga si Whis Immortal at napaisip bago magsalita. Sa tingin ko'y tuluyan ang nawala ng kontrol si Shakwon, iyong kamahalan. Walang paraan para pakalmehin siya. Ang tanging gagaan ng pano ay ang enerhiya ng lahat para makabuo ng Profound Great Heaven Formation at tuluyan itong wasakin. Sobrang seryosong ekspresyon ng mukha ng Whis Immortal nang magsalita pero nagningning ang hindi mabasang kinang sa kanyang mga mata. Lubos na namarkahan ng sakit si Whis Immortal nang mabaigo siya sa pagtulong kay Prinsipe Otton, wala siyang ibang maisip na ideya. Iyon lamang ang magagawa niya. Nagulat at natahimik ang lahat. Kailangan ba talaga nilang wasakin si Shakwon? Hindi ba't labis na kahihiyan iyon? Pero ano pa ang maaari nilang gawin? Bahagyang nagbuntong hininga si Empress Heidi habang nakunat ang kanyang kilay at nag-iisip. Pagtapos ay tumanggo ito. Sige, gagawin namin ang suhestyon mo. Pakiusap, saluhan ninyo kaming lahat sa pagbuo ng Profound Great Heaven Formation para pabagsakin ang problema nating halimaw. Pinagsisihan din ni Empress Heidi ang desisyon. Lumaban si Shakwon sa lahi ng mga Fiend kasama ang kanyang master, pagtapos ay napaamo ito ng Nine Heaven Emperor at nanatili ito sa Beast Enclosure, binantayan ito ang palasyo magmula noon. Palagi itong may katapatan sa Godly Region. Walang puso ang babae para patayin ng ganoon ang nilalang. Subalit, wala siyang ibang magawa. Hindi halos maisip ang mga magiging kapalit kapag nagwala si Shakwon at nakawala sa pagkakakulong. Pagtapos ay naghanda ang mga opisyal para buuin ang Profound Great Heaven Formation. Biglang may nagsalita mula sa masa. Oh, kaawa-awa ka naman, Shakwon. Nauwi lamang sa wala ang katapatan mo sa Godly Region at nagresulta sa iyong pagkamatay ng dahil sa problema sa pag-cultivate. Isang kahihiyan. Tunay na isa itong trahedya. Napakunot ang lahat kabilang na si Empress Heidi at ang mga opisyal. Sinong maglalakas ng loob na magbitaw ng mga ganoong salita sa mga oras na iyon? Lumingon si Empress Heidi para makita kung sino ang nagsasalita kalagitnaan ng kanyang galit. Mas lalong naging matigas ang kanyang ekspresyon dahil sa kanyang nakita. Kay Daryl galing ang mga salitang iyon. Pinigil ni Empress Heidi ang kanyang galit para malamig na sumanghal kay Daryl. Anong ibig mong sabihin? Hindi natarante si Daryl. Ngumiti at nagsalita ito. Wala naman, ikinalungkot ko lamang ang nangyaring kahihiyan para kay Shakwon. Nagbago ang ekspresyon ni Empress Heidi nang manginig sa galit ang kanyang katawan sa sinagot nito. Sinasabi ba ng Barely Immortal na wala siyang kakayahan? Ang kapal ng mukha mo. Lumapit si Whis Immortal para ituro at sigawan si Daryl. Mayroong ka pang lakas ng loob. Sinasabi mo bang hindi alam ng Godly Region ang kanilang ginagawa at hindi tama ang pagtrato namin kay Shakwon? Lubos na nag-alala ang Whis Immortal at dinulot niya ang mga natamong sugat ni Prinsipe Otton. Ginamit niya ang sitwasyon para magpakitang gilas. Ngumiti si Daryl, pero hindi ito nagsalita. Barely Immortal. Inisip ng Whis Immortal na natakot si Daryl kaya ito natahimik, nagpatuloy siya sa pagsasalita na may kasamang pagsenggal.
Suhestyon kung tumahimik ka kung wala kang kahit anong ideya sa pag-ayos sa sitwasyon. Ayaw kong ipahiya mo pa lalo ang sarili mo. Bahagyang natawa si Daryl. Hindi ko kayang ayusin ang kaguluhang ito. Pero kaya ng iba. Hindi malakas ang kanyang boses pero puno ito ng tiwala sa sarili. Kabanata 4635. Ano? Tumahimik ang mga tao at nagkagulo sa pag-uusap-usap. Anong sinasabi niya? Kahit ang dating emperor ay hindi malalaman kung anong dapat gawin kapag humarap sa ganoong sitwasyon, at sinasabi niyang mayroong plano ang ibang tao. Gusto namang magpasikat. Hindi pinansin ni Daryl ang dumadaming pag-uusap at tiningnan niya ang Wiz Immortal pati si Empress Heidi. Hindi ako nagbibiro. Isa lamang ang taong nandito na kayang paamuhin si Shakon. At iyon ay walang iba kundi si Prinsipe Oren. Natahimik ang lahat. Sabay-sabay silang napatingin kay Prinsipe Oren. Sa wakas, si Wiz Immortal ang unang bumalik sa wisyo. Hindi niya mapigil ang kutsain si Daryl. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Nawala ng kontrol si Shakon at kahit si Prinsipe Oten ay hindi ito mapigilan, lubos na mas malakas siya kumpara kay Prinsipe Oren. Paano yun naging posible? Tumanggo ang maraming opisyal bilang pagsang-ayon. Sa parehong sandali, hindi na kontrol ni Empress Heidi ang kanyang galit at gulat. Malamig niyang tinitigan si Daryl. Nakakairita ang barely immortal na iyon tinangka niyang sabihin na tanging si Prinsipe Oren lang ang makakalutas sa problemang iyon. Hindi ba't pinaparating nitong mas magaling ang lalaking iyon kumpara sa kanyang anak na si Oten? Master, bahagya ring kinabahan si Prinsipe Oren nang kumapal ang tensyon. Hinailan niya ang balikat ni Daryl at nagsalita gamit ang mahinang boses. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagyabang si Oten ngayon lang at tingnan mo kung nasaan siya ngayon. Paano ako magkakaroon ng mga kakayahan para paamuhin si Shakun? Alam niya kung anong kaya niyang gawin at ang lalim ng kanyang mga kakayahan. Hey, nagsalita rin si Prinsesa Sheila. Gusto mo bang ipahiya ang kapatid ko sa harap ng lahat, barely? Hindi pinansin ni Daryl ang kabastusan ni Prinsesa Sheila. Sa halip ay kinausap niya si Prinsipe Oren. Huwag kang mag-alala, aking prinsipe. Gawin mo lang ang sasabihin ko at magiging maayos ang iyong kalagayan. Hinubad ni Daryl ang pendant na nasa kanyang leeg at sikretong ibinigay kay Prinsipe Oren bago ibulong dito ang kanyang mga plano. Kumabog sa gulat at tuwa ang dibdib ni Prinsipe Oren. Pero medyo nag-alala pa rin siya, nagtanong ang lalaki. Gag-ana ba ito? Tumanggo si Daryl, magaan ang kanyang ekspresyon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mukhang malaki ang tiwala ni Daryl. Simple lang ang plano ni Daryl. Gagamitin niya ang pendant ng Wild Fury para alisin ang galit na enerhiyang nasa loob ni Shakon. Sa pendant na iyon nagpahinga ang Wild Fury at mayroon itong abilidad na higupin ang masamang enerhiya. Mayroon ding sapat na espasyo rito. Nagkataong malakas na bumangga ang enerhiya laban sa negatibong enerhiyang na kay Shakon at perpekto ang paghahalo nito para maging pantay ang lahat. Naisip iyon ni Daryl nang obserbahan niya si Shakon at doon siya nakaisip ng plano. Isang master si Daryl, kaya hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Kaya naman ipinadala niya si Prinsipe Oren para gawin ito. Sa ganoong paraan, magagawang paamuhin ni Oren si Shakon at mabibigay sa kanya ng mga opisyal ang respeto at lakas ng loob. Malaki ang maitutulong nito sa magaganap na labanan sa paglipas ng 100 araw. Nagpatuloy sa pangungutya at pang-osar ang mga tao. Tinaas ni Empress Heidi ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Tumingin siya kay Prinsipe Oren. Kaya mo bang paamuhin si Shakon? Hindi sumagot kaagad si Prinsipe Oren. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Daryl, at sumagot ito pagtapos siyang tangguan ni Daryl bilang pag-udyok. Siyempre, magaling. Kinagat ni Empress Heidi ang kanyang labi na kaukit ang pangmamalit at pagkamuhi sa napakaganda niyang mukha. Pagbibigyan kita sa kung anong nangyari ngayong araw kapag napaamo mo si Shakon. Kung hindi naman, kailangan mong akuhan ng mga paninisi sa pagyayabang at pagpapakitang kasamaan ng ugali. Sisustensyahan kita sa loob ng 1 buwan na makulong sa Sky Prison para mapag-isipan ang mga naging kilos mo. Nag-alab ang galit sa dibdib ni Empress Heidi, nabigo ang kanyang anak na lalaki at sinabi ni Oren na kaya niya iyong gawin. Napakadelusyonal na kay abangan. Ipapakita at ipapaalam niya sa lalaki kung sino ang tunay na akma para maging susunod na emperor. Sumingit din ang Wiz Immortal.
Hindi maliit na bagay ang galit ni Shakon. Kung pipilitin mong sabihin na kaya mo itong kontrolin pero hindi mo nagawa, ibig sabihin ay nagsisinungaling ka kay Empress. At gumawa ka ng krimen kung masyadong matagal ito at kung makawala si Shakon sa Beast Enclosure. To be continued.